Yan mga kapinoy, at meron tayong pisa na itong ating chocolate Orpington. So finally mga kapinoy, nakapag-produce na tayo ng ating chocolate Orpington na mga sisiw. So apat lang po muna yung ating nakuha mga kapinoy, kasi 6 lang po yung isinalang natin. At meron po itong dalawang parawakan. At meron naman po tayo by next week mga kapinoy, at makapisa tayo ulit ng ating mga chocolate Orpington na to. Gaganda mga kapinoy, lalaki po ng sisiw natin, oh. Ibabaan natin sila dito mga kapinoy sa ating kulungan. Yan, naglagay na rin ako ng patuka dito. Palit tayo ng beddings para yan malinis. Siguradong gutom na ito mga Pinoy. Yan, painumin natin tubig, bagong palit yung tubig natin. So ito naman natin, babaan na natin itong ating mga chocolate Orpington na ito mga Pinoy. Yan. Para makakain na sila at makainom ng tubig. Marami naman po tayo mga daragyan mga Pinoy. Tama-tama yan pagka pwede lang i-dispose. Siguro next week pwede na tayo mag-out nyan. Mabilis lang naman lumaki yung mga sisiw natin na mga Pinoy, basta po maganda yung feeding program. Non-stop feeding program po tayo mga Pinoy sa ating mga sisiw. 24 hours po yung ating ilaw. Hindi po natin yan pinapatay. Para po kahit sa gabi, pumutok po sila. Mamayang gabi mga Pinoy, pwede na naman tayo magsalang ng ating mga itlog na naipon. So every 6 days na po ang pagsasalang natin, dahil marami na po tayo na kukolekt ng mga itlog. Para po every 6 days meron po tayo mga pisa. Bukas na po tayo maglalagay ng mga Pinoy. Kailangan muna po kasing makainom ng fresh water yung mga bagong baba natin ng mga sisiw.
Pagka bagong baba po yung mga sisiw natin mga Pinoy, hindi po ako nagpapainom agad ng mga electrolytes, mga basta po yung may mga vitamins na kuwan. So basta bagong baba mga Pinoy, so fresh water po agad yung binibigay natin. Ito naman tayo sa kabila mga Pinoy. Yan, bagong palit naman po yung beddings na yan. Uy, naipit yung paa. Naipit yung kanyang paa. Hindi makaalis mga Pinoy. Yan. Takot yung mga sisiw. Bilis lumaki ng bibi mga Kapinoy, oh. Babad po kasi sa pagkain yan, kaya mabilis lang silang lumaki. Yan po ang routine ko sa tuwing umaga mga Kapinoy. Pakain tayo ng ating mga alaga, and then mamayang hapon na naman po. Sarap pong pagmasdan na nakikitang masigla yung ating mga sisiw. So bilang nag-aalaga mga Kapinoy, is yun po yung kasiyahan namin na nag-aalaga, yung makita pong malusog yung ating mga sisiw or ating mga breeder at malayo sa sakit mga Pinoy, dahil dito po tayo kumukuha ng ating kinabubuhay or income mga Pinoy kahit papaano. So gutom na mga Kapinoy, yung dito sa may kabila natin mga sisiw, sigurado yan kasi maingay na sila, oh. Nagsasyapan na mga Pinoy. Oh. Maingay na. Ito mga man-old natin. So bibigyan na rin natin ng pagkain yan mga Kapinoy. Yan at wet feeding muna po ang nilagay natin dito sa kanilang pagkain mga Kapinoy, para po mabilis nilang ma-digest yung pagkain mga Pinoy. At siyempre mabilis silang yan, matutunawan po sila agad kasi malambot lang po yung kanilang kinakain. So yan pong Integra 2000 po na yan. Yan muna po ang ibibigay natin sa kanila mga Pinoy, para din po hindi natatapon ng marami at nakakain po nila mga Pinoy. Kaya po wet feeding muna. Yan muna po ang diskarte natin ngayon. Yung kinakahig kasi nila mga Pinoy. So pagka wet feeding po, hindi po nila yan makakahig agad mga Pinoy. So unti-untiin po nila yan. Ayan, oh. Napaka-effective mga Pinoy dahil hindi natatapon, dahil hindi nila kinakahig-kahig. Nahihirapan silang kahigin yan kasi basa mga Pinoy. So yan po ang mabisang pamamaraan sa mga nagkakahig na sisiw mga Pinoy, at gagawin po natin yan para po hindi nasasayang yung mga natatapon na feeds.
Totally hindi naman po talaga masasayang yan kasi may nag-aabang po yan sa ilalim. Pero hindi po kasi lahat nakakain nila, kaya mas maganda po na wet feeding na lang yung ibibigay natin. At ganoon din po dito sa kabila mga Pinoy. Ayan. So wet feeding din po yan. Yan muna po ang ibibigay natin sa kanila. Para matutunan po nilang kainin ng wet feeding. Mga Pinoy, hindi po yan natatapon dahil hindi po nila kakahigin. Pag tuyo po kasi kinakahig nila. Kaya yung possibility na mas marami yung matatapon kaysa nakakain nila. Dito din sa kabila mga Pinoy, itong ating mga 2 months old, nagbigay din tayo ng wet feeding mga Pinoy. Yan, para mabilis po nilang ma-digest. So meron pong dry and then meron pong wet feeding. So ayan, nagpapakain na tayo ngayon mga Kapinoy dito sa ating mga breeder. So mas maganda po yung medyo pag nagpapakain po ako mga Kapinoy, mga oras na mga alas 7, mga ganun po, para medyo ako na po yung puputok na po yung araw. Kasi po pag masyadong maaga magpakain, maaga rin po yan magugutong mga Kapinoy. So mag-iingay po yung mga alaga natin pagka sobrang aga po. Ito mga Pinoy, at meron tayong collection, isang itlog doon sa may itlog ng ating darag. Yan, napakasarap po talaga mag-alaga ng darag mga Pinoy. Darag chicken farming. So mas gusto ko po yung ganito mga Pinoy, napili ko po. Kasi po yung mga darag natin mga Pinoy, hindi po yan sakitin. At hindi po mahirap alagaan. Napakadali lang pong magparami ng mga darag. At napakaganda po nitong gawing business. Kahit po meron lang kayong maliit na backyard, is pwede na po makapagsimula kayo mga Pinoy ng 5 hen or 6 na hen, isang rooster, is marami na po yan may produce. Kahit po wala kayong incubator mga Pinoy, pwede dahil naglilim din po yung ating mga darag. Yan po ang kagandahan ng mga ating mga alaga, ating mga native chicken dito sa atin sa Pilipinas. Kaya po mas tinatangkilik ko po ito, yung ating sariling atin mga Pinoy. Hindi po ako masyadong namumblema pagdating sa
sa health po nila mga Pinoy. Hindi po kasi ito basta-basta tinatamaan ng sakit mga Pinoy. Tsaka konti lang po ang maintenance nito mga Pinoy. Hindi po katulad ng mga heritage na napakalalakas kumain mga Pinoy. Ito, konti lang po ang kinakain nito. Dahil hindi naman po kalakihan yung ating mga darag native chicken. So, darag chicken farming, napakasarap pong mag-alaga ng mga darag mga Kapinoy. Napakasimple lang po mag-alaga at maganda po ang kita dito sa pag-aalaga ng darag native chicken mga Kapinoy. At lahat po ng mga hen natin is naglilimlim, wala pong problema kahit kayo po ay walang incubator mga Kapinoy. At napakasipag pong maglimlim ng ating mga darag. So mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video mga Kapinoy. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.